Kung sa tingin mo, napakalaki ng mga nagawa mong kasalanan at hindi ka na kayang patawarin ni Lord, well, nagkakamali ka. Kasi yung mga kasalanang nagawa natin, past, present, and future, they were already forgiven by Jesus when He died on the cross 2,000 years ago. So, bayad na po lahat ng ating mga kasalanan. Hi, good morning. So, once again, I'm here to share to you my daily devotion. For today, it's Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 15. So, ito yung nag-explain si Apostle Paul at si Timothy ang nagsulat nito, 'di ba? Ayan, kasi parang time na to si Paul is for execution na siya eh. So, yung kanyang parang disciple si Timothy, siya na yung nag-i-spread nung mga teachings ni Paul dun sa mga people, 'di ba, na sinusulatan niya. So, ayun nga, kinukwento dito ni Paul, yung concept po nito, yung context nito is kinuwento niya kung paano niya nakatagpo ang Panginoon na before, dati siyang Pariseo, kinikriticize niya at pinipersecute niya yung mga Kristiyano, siya yung nagpapapatay, siya yung nagpapahuli. Pero nung na-encounter niya si Lord, nabago siya. So sabi ko nga doon sa previous devotion ko po before, wala pong kasalanang matindi o walang sobrang samang tao na hindi kayang hindi baguhin ni Lord. Kasi kung kilos talaga si Lord, kayang-kaya niya i-transform ang isang tao pag talagang natouch yung heart o kinatagpo si Lord. So meaning to say, kinukwento dito ni Apostle Paul, hinahumble niya yung sarili niya na parang, yun nga, shinare niya yung gospel na namatay si Jesus Christ to save us sinners, of whom I am the worst. So, kinoconsider niya yung kanyang sarili na worst of all sinners. Kasi when you come to think of it, lahat naman po tayo makasalanan. Walang mas malaki. Walang, mas makasalanan ka, mas makasalanan ako. Walang ganun. Pare-pareho lang, pantay-pantay lang tayo sa mata ng Lord na nagkasala. Wala pong maliit o malaking kasalanan. Pantay-pantay ang intensity ng sin kay Lord at ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos, maliit man o malaki. So, para kay Paul na naging, persecutor, para sa kanya, napakalaki ng nagawa niyang kasalanan before. Napaka-worse. Kasi siya yung siya yung nagpapatay sa mga Kristiyano, siya yung nagpapapersecute, at siya pa yung nagpapatay kay Stephen. Stephen yung pinagbabato hanggang sa namatay. So, ayun. Sometimes, real transformation happens when we accept and when we humble ourselves, na naintindihan natin, nag-internalize tayo na, Lord, napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, hindi ako worthy ng pag-ibig at kapatawaran mo. Pero sinabi nga na si Jesus Christ, He died for our sins. He loves us so much that He wants to save us from the fires of hell. Kasi kung hindi tayo napatawad ng Lord, hindi tayo na-save, kung hindi namatay si Jesus Christ on the cross, we are all damned to hell, diba? So, huwag tayong mag-compare sa iba na, mas mabait naman ako kaysa sa kanya kasi siya gumagawa ng ganito. Hello, lahat po tayo, pinanganak tayong makasalanan. Walang exempted. No one is exempted. All have fall short and all have sinned and fall short of the glory of God. Diba sabi sa Romans 3? Tama ba? Romans 3:23. Ayan. So, ayun. I hope this will serve as a reminder for us to be humble in the presence of God, so that God will give us the grace to transform our hearts. Kasi pag masyado tayong mataas, hindi natin naaminin sa Lord that we need Him o makasalanan tayo. Hindi natin ma-experience yung power and yung grace ni God sa buhay natin, yung kanyang transformative grace and power. Until such time that we humble ourselves and surrender to Him, that we accept that we are the worst of all sinners, and yet He chose to die for us and He saved us because of His unconditional love for us. Sobrang nakaka-humble yan, and dun mag-i-start mag-work si God sa buhay natin. Diba? Ang sarap nung feeling na yun, na you are now a new creation, your heart will be clean, will be purified, your heart will be regenerated, and your heart will now be anchored to God. Nagagawin mo yung kalooban niya. We will still fail, yes. Hindi naman tayo perfect eh. Hindi naman porque tinanggap natin si Lord, hindi na tayo magkakasala. We will still sin, and yet less and less.
we will still sin, but we will sin less. Hindi na yung tinanggap mo si Lord, dumami pa yung kasalanan natin. Syempre, mas mababawasan siya. Kasi nasa-sanctify na tayo to be more like Jesus. Diba? Hindi na tayo yung dati nating old self eh. We are now in Christ, so we will be sanctified, we will be, mapupurify na tayo, and parang mamumortify na yung sins mo. Mababawasan hanggang sa totally mawala na. Ako, to be honest, may mga struggles pa rin ako eh. And yet, I am humbling myself na, Lord, mahina ako sa area na to. Help me to transform me here. I need your grace. I need your power, Lord. I need your forgiveness. I need your love. I need you every day, Lord. Yun yung purpose eh. To be more surrendered sa Panginoon at tanggapin natin na kailangan natin siya talaga sa buhay natin. We cannot live without Him. So, yun po. Pero syempre, we will not use the grace of God as a license to keep on sinning. Ay, pinatawad na pala ni Lord lahat ng kasalanan ko eh. Pwede kong magkasala na magkasala. Kasi bayad na, past, present, and future. Pero hindi, huwag nating abusuhin yung grace ni Lord. Kasi ang tunay na mananampalataya, tatalikuran mo ang kasalanan, magkakaroon ka ng, kung galit ang Diyos sa kasalanan, magkakaroon ka rin ng galit sa kasalanan. Diba? So, like si Paul, parang bang kinonsider niya yung sarili niya na ako ang pinaka-worst sa lahat ng mga makasalanan. Para bang sinalunan niya lahat. So, meaning to say, alam niya yung gravity ng nagawa niyang kasalanan kay Lord. Kaya niya nasabi yun. Tayo ba, kaya ba nating i-admit kay God yun? Kaya ba nating i-confess na, Lord, eto ko, manluloko ako, sinungaling ako. Kunwari lang, example lang. Lord, selfish akong tao, ganyan, etc. Diba? Kasi pag inadmit natin yun, we acknowledge who we are to Him. And we are giving Him a chance to save us, to transform us, to renew our old self. Magkaroon na tayo ng, maging new creation na tayo in His presence. Diba? So, ayan. I hope that this has encouraged you. And patuloy tayo magtiwala, patuloy tayo manghawakan sa Panginoon, and malapit po siyang dumating. So, let's be ready and let's keep trusting the Lord and let's keep on thanking Him sa lahat ng blessings and good, whether good or bad. Patuloy tayo magtiwala at magpasalamat sa Panginoon because He is the only living hope we have. He is our Lord and Savior. He loves you, kapatid. Remember that. Remember that. Mahal na mahal niya tayo. God bless. Bye-bye.